Welcome to Jump Seat Stories. We speak life, we drop beats, we keep it real. This is DJ Nico. And Louis G. Let's get it! Yeah, boy! So Louis, tayo'y nagbabalik once again into our new episode sa ating Jump Seat Stories. Ang dami. Kamusta ang weekend mo, Lou? Masaya naman, as usual yan. Magkasama tayo, nagigig, having fun. So, having fun. We're always having fun. We see to it na masaya kami sa lahat ng ginagawa namin as DJ. So, Nico, since yung weekend nag-gig tayo, matanong ko lang, may naging mishap ka na ba about sa DJ gear, pwedeng cable, pwedeng laptop, USB? May gano'n ka ba experience para ma-share natin sa mga... napansin mo siguro kasi layo ko maraming bit-bit. Yes, kasi may electric drums ka, may mga other gear kang dala, so baka may experience kang ganun. Well, lucky enough, most of the venues na piniplayan natin dalawa, ngayon, madalas may gamit. Okay, madalas may gamit. Pero sa mga events ko, weddings and corporate events, private parties and all, most of the time ako talaga nagdadala ng gamit niyan. Ngayon, kung tatanungin mo ako about dun sa equipment kung meron ako nakakalimutan, there are times, yes. Pero I see to it na meron akong extra. For example, ako, tulad kayo, lagi ako, just to share with everyone, sa drums ko, sa electronic drum set ko, heavy dependent yan sa guitar cable or sa jack na tinatawag natin. Lagi ako may nakakalimutan yan, isa or dalawa. Kaya lagi ako may dalang tatlo. Tapos equipped siya sa iba't ibang types ng mixer. Kasi may times na kinoconnect ko siya sa microphone. May times din na kinoconnect ko siya sa first or fourth channel ng mixer. Okay. So meron din naman sa AUX. So iba't iba. Laging may dala kasi mahirap especially pagka nakalimutan mo adapter. Kahit anong kumpleto mo na equipment, di siya magta-turn on. Ba't mo siya natanong? Kasi natanong ko lang kasi lalo pag may bago tayong venue tutugtugan, I think important talaga malaman kung ano yung gamit doon. Kung CDJs ba, iba kasi turntables nga yung yung gear nila So, tama. Kung hindi mo tatanungin, tapos never ka pa naka-play sa turntable, mawiwindang ka na onte, syempre. So, I think it's best na tanong talaga natin, pwedeng sa owner or dun sa nag-book sa atin na ma'am or sir, ano ba yung gear dyan? Ay, totoo yan, bro. Kasi meron akong natugtugan before. Familiar tayo sa Pioneer equipments, yes. Kataon, CDJs are Pioneer, pero ang mixer niya is an old Behringer. Behringer na brand. So, hindi ako familiar sa equipment na yun. So, ang nakikita ko lang yung high, mid-low. Faders, cross faders, pitch, yung pitch control nandun naman sa CDJs, no? So, the basic one lang. Wala nang mga effects. So, I just have to prepare or we just have to prepare in a sense na do your work, magtanong ka, or pumunta ka ng maaga sa venue. Very important yung pumunta ka ng maaga sa venue. Lalo kung bago. First time mo mag-play doon, dapat maaga ka talaga sa venue. Okay, see to it na I'll be there at least 30-40 minutes Ang hirap kasi nakakaba-kaba. Ang hirap ng kakaba-kaba. Tinatanong ko rin yung current playing na DJ. May problema ba equipment? Baka kasi yung key button or yung play button. Kailangan aware tayo para makamake tayo ng adjustments, diba? May matigas may mga matitigas na knobs. May iba naman na pag finul mo yung volume faders, nag-off siya. Naka-experience ka na ba ng ganon? From 1 to 10, pag nagpunta ka sa 10, walang tunog. Kaya kailangan hanggang 9 ka lang. Hindi ka pa na-experience yun. So, may mga challenges sa ibang gusto mo lang naman i-full yung volume pero nawala. Instant na 10, pagdating mo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Ganun yung bilang niya. So, may mga ganong experiences tayo. Pero, ayun, again, natututunan siya. At saka madali siyang i-prevent. Preventable talaga siya. So, kailangan talaga. Sinabi mo kanina na may 3 kang cable. Tama yun. Ako nagdadala at least 2 at the minimum ng same cable. Kasi pwedeng hindi gumana yun. May isa pa. Pero I think 3 is better. Tsaka bro, nagkaroon ako ng experience na nag-rumble-jumble yung tunog ko sa set kasi
Nalaman ko lang to recently. Maybe you can share your experiences dito. Sa gitara kasi, ang ginagamit natin na jack dito, mono pala. Okay? Pero may time, bumili ako ng stereo. Knowing na same lang yung mechanics niya. Same lang ba itsura ng cable? Mono Hindi eh. Iba yung end niya eh. 6.5 mm. Iba siya. So ngayon, ang nangyari, ginamit ko sa drum pad ko yung stereo. Sinaksa ko sa microphone. Nagpe-play ako ng drums, pero parang dalawang drums yung tumutunog sa isang tunog. Oh. If you know what I mean. So, parang pag tumugtog ako pag pinalo ko yung snare, instead na tak, nagiging tatak, 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 tatak. Ang lakas-lakas niya, ang lakas-lakas ng volume niya, and then sobrang hindi siya maganda tingnan. So, plan B ako ngayon, balik ako sa mono. Tapos, pag hindi naman gumagana yung mono dahil walang microphone input yung mixer natin, pinapasok ko siya doon sa RCA sa another channel. Importante talaga yan, no? Plan A, Plan B, Plan C. You never know the equipment, magtanong, go early. And yun, I think. Yeah, protection nyo din yun. Kaya guys, dahil kayong gumamit ng protection. Ay, sorry. Wala to. Speaking of, ano pala, meron naman may tatanong sa'yo. Louie, in connection dun sa preparation and all. May naging viral ngayon na topic sa World of Fighting. World of Fighting. Nakakatawa, Brad. Gusto natin yan. Pinag-uusapan nila yung 100 men versus 1 gorilla. Gorilla. Isa lang. Isang gorilla lang yata. Kung iisipin mo, let's narrow it down na lang. Ikaw, Louie, tatanungin kita. Instead na 100, let's make it realistic, ha? Sige. Kung kasama ka dapat dito, ha? Okay. So, hahanap ka ng siyam. Kailangan mo, total ng 10. Gusto natin na 10 fighters na kilala mo, kahit sino sila. Bigay mo sa akin yung 10 fighters mo, including yourself, na feeling mo kayang Totoong fighters o pwedeng fictional? Sige. Wag lang superheroes. Walang superheroes. Tao, fighter, or non-fighter. Okay. Kung wag superhero. Pero ito pala ang catch, ha? Walang weapons. Di ka pwedeng gumamit ng barel. Di ka pwedeng kahit baseball bat, hindi pwede. Naisip ko kasi magbigay ng tranquilizer eh. Walang effect, wala na yun. So, okay. As in, bare hands. Sige, 9 people. 9 people, Okay. pang-10 ka. Pang-10 ako. Sige. Magandang topic to. Okay. Siguro unang pipiliin ko, Paul Brothers. Jake and Logan Paul. Sila yung unahin ko kasi sila yung mayayabang eh. So sila yung unang sila iisipin nila sila yung makakatalo dun on their own. Ego. Ego nila yun eh. So perfect choice si Jake and Logan Paul. Iisipin nila kaya nila yun, then lalampasuin sila ng gorilla. Then siguro next, ano ba yung mga malulupit? Dustin Poirier. You can never go wrong with Dustin Poirier, bro. Saan mo ilalagay si Dustin? Sa mid na. Sige. Pero kasabay naman siya. Siguro yung game plan ko. Sige. Paul Brothers, sila yung starting two. Then sige, game. Then siguro may sa gitna, yung talagang mga solid na MMA fighter na Kasi MMA malay mo ma-arm pero hindi. Pero kung nagsabay-sabay siguro, nag-iisip ako. Dustin Poirier, Khabib. Okay. Kapag usapan lagi si Khabib, pwede niya kasing hawakan yung binti nung isa. Huwag na lang pakawalan yun. O mga Dagestani, safe bet yun. Conor McGregor, bro. Sorry, naisip ko rin siya. Alam mo bakit? Yung tattoo niya. Yan! Yung tattoo niya. Kasi baka isipin ng gorilla, pinsang buko to. Hindi ko ito gagalawin. Tapos pwede niya ma-slip counter bigla, distracted eh. So, si Conor McGregor lang, 5 na yun. Sino pa bang Tony Ferguson, kasi unpredictable. Brad, may napapansin ako sa'yo, ang papayat ng mga bata mo, ha? Tandaan mo, pwede ka naman pumunta sa heavyweight, eh. Bro, kailangan, may halong speed, may distraction, merong mga, agile fighters na mga mabibigat.
siguro yung last ko is sila yung mga heavy hitters. So, sige. di ba may strategy ako eh? So, yung mga last, Yao Ming. Yao Ming, bro. Yao Ming, madidistraction sa laki. Parang tao ba to? Hindi. Sabihin ng gorilla. Para may pagsuntukan ako kay Ugat Puno. Kilala mo si Ugat Puno? Sabi may pagsuntukan ako sa puno. Sige, si Yao Ming. Okay, sige. Ito na yung mga heavy hitters, pare. Mga tank. Yao Ming, Shaquille O'Neal. Okay. Dahil nakita ko sa isang interview ni Shaq, pag may pupunta daw siya sa zoo, inaambahan daw niya yung mga gorilla. Tapos parang galit daw sa kanya. So it means, tinitingnan nila as equal si Shaquille. Oh, sa laki. Oo, yung ibang tao siguro din napapansinin. Or parang sabi nila, nagta-turn back pa yung iba sa, sa mga, yung mga ibang gorilla sa mga tao to show na hindi ka threat, tataliguran kita. Pero si Shaquille O'Neal inaambahan. Ibig sabihin threat si Shaq. Bro. Superman yun eh. So, nakakailan ka na? Paul Brothers. Khabib. McGregor, Dustin Poirier, Tony Ferguson. Yao Ming. Shaq. Shaquille O'Neal. Sino yung huli? Francis Ngannou, pare. Ay, my God. Yun ang mag-finishing blow. Bang! Maganda. So may kanya-kanyang role. Sige. Then ako, taga sapak. Habang lahat busy. Ako, kasi dapat merong pain talaga. Meron talagang dapat, doon sa 10 ko, dapat meron akong willing i-give up na Brad, sorry, mamamatay ka. Ang role mo, ikaw yung papatayin. Parang ganon. Kasi kailangan ma-distract eh. Oo, kailangan talaga. So, sige, isipin ko na mamaya, doon muna ako sa heavy hitters. Babalik ta rin ko naman ang approach ko. Pwede. Pero hindi pwedeng wala si Brock Lesnar. Good choice. Here comes kailangan ko ng muscle. Kailangan ko ng na walang kinatatakutan. Brock Lesnar, good choice. Gusto ko yung magaslaw. Kailangan ko ng Prime Tyson. Kailangan ko ng Prime Mike Tyson. Kasi nakapag-weave yun eh. Oo. Pero kasi pag nakita mo yung silverback pag gumano yung silverback, nakakatakot na yun eh. Pili ko si Tyson lang yung makakatiis dyan eh. Tinry niya actually, di ba? Parang tinry niya daw labanan ng gorilla ba sa zoo. Magbabayad pa yata siya dun sa nagbabantay ng $500+ yata. Titingnan niya lang. Although syempre di natuloy, hindi lang pinayagan. Pero so medyo kaya connected din si Tyson talaga sa topic natin. Pero good choice si Tyson. Tapos kailangan ko na kung meron akong may power na ako dalawa kailangan ko ng sinagaw mo si Khabib. Gusto ko may basketball player ka kailangan ko rin ng basketball player. Kailangan si Ben Wallace. Kailangan si Ben Wallace. 6'9" na sentro, ang laki ng balikat nun. Feeling ko pag nagkita sila pag gumanon, di tatablan siya. Di tatablan. Actually, pwede ko bang agawin din si McGregor? Kasi mapapagkamalang pinsang buo eh. And at the same time, bakit si Conor? So pag ngayon, ang walking weight niya 185 to 100 pounds na alam mong masaya siya dahil sa alam mo na. Sobrang lakas ng loob niya. So siya yung para sa akin na pwedeng mamatay. Sorry para kasi distracted talaga eh. So this is for entertainment purposes. Entertainment lang. So kailangan ko rin makita si Manny Pacquiao doon. Siyempre. Pambansang kamao. Gusto ko lang marinig yung mama. Yan, gustong-gusto ko yan. So ilan na ako? Meron na akong 3 big, McGregor, Manny Pacquiao. 5 na, 4 na lang. Okay. Sa hindi ko alam na dahilan, gusto ko may artistang babae, si Anne Hathaway. Crush ko kasi yun eh. Si Catwoman yun. Pag nakita ko si Anne Hathaway, feeling ko, lalambot din yung puso ng gorilla. Kasi 'di ba? Pag parang King Kong na lang to eh. Pag nakita mo parang cheek ito So it's either magwawala ako or parang ma-distract, pwede ma-distract. Tama. So, balibans ako. Siyempre sama kita.
Oo naman. Damay-damay na tayo. Luigi Damay-damay na the OG. tayo. Let's go. Damay-damay na tayo. So, maliban doon, gusto ko rin, sige, isa pang Tyson Fury. Tyson Fury. Kailangan ko ng 6, puro ko 6'9ers. Jab. Yeah. Tapos, ba't hindi ko makalimutan? Bakit hindi ko kailangan isama si John Jones? Greatest of all time, bro. Dapat. Can't go wrong. John Jones tayo. So, that's my 10. Basta kasama kita, bro. Sabay tayo sabay tayo mamamatay, oh. Basic sa atin. Silverback. Nakakatawa. Anyway, yung nga pala, no? Anne Hathaway, shoutout sa'yo. Sobrang crush ko sa bata pala. Oh. Solid. Speaking of crush pare. How does it feel to date a DJ? Sa tingin mo? Feeling mo ba sa experience mo, tagal ka ng DJ? Sa mga nakakarelasyon mo, may mga complaints ka bang nalalaman about sa, not you as a person, but you as a DJ? Kasi for everyone's information lang, we always have to wear different hats kasi. So, pag nasa bahay tayo, iba tayo sa bahay. Pag nasa trabaho tayo, iba tayo sa trabaho. Technically, yung passion natin sa music is nadala natin sa trabaho. So, going back, yun nga, sa kaalaman ng lahat, sa passion natin as musicians, nadala na natin siya. Ito na yung pinaka-work natin eh. So, we have to wear different hats. Based on your experience, or maybe there are stereotypes din kasi na sinasabi nila na if mahirap mag-date ng DJ, malalandi daw mga DJ, they don't know anything, maliban sa magpakilig lang ng mga ganito, tapos alam mo na, any complaints that you have received from I'm not sige, sabihin natin friends. Pag may mga friends, close friends ka na nagko-complain sa'yo. Not necessarily girlfriend or asawa. Wala. Well, okay. Sige. Magandang topic to. Para sa akin naman kasi, depends sa tao kung may hirapan yung boyfriend or girlfriend nila. Kasi meron din namang DJ na introvert eh. Iniisip siguro na iba na lahat ng DJ extrovert yan, gusto nyo na maraming tao lagi, pero sa totoo lang may mga for sure may friends ka rin na introvert DJs, gusto nila gigue, may mga ganun. Yeah, actually maraming ganun. Gig and go ang tawag. Gig and go. Pero meron din namang nire-relish yung spotlight, nire-relish yung nightlife. So sige, wag natin pag-usapan yung mga ganong type kasi obviously, wala maging problema dun. Kung... linis mo! Wala naman talaga. Sige. Pero, kung titingnan natin, may pagkatotoo naman talaga yung stereotype na DJ is hindi naman babaero, pero syempre exposed ka to women. Siyempre. Kasi nga, mga DJs na daw kasi. Kaya ako siya natanong dahil I don't know what article yung nabasa ko eh. Parang DJs na daw kasi ang bagong rockstars ngayon. Actually, hindi yung tingin ko. So, they think na if you're dating a rockstar. Dati kasi, kung banda ka, chicks, babaero to, babanda, ganyan. Tapos yung DJ naman dati, parang hindi masyado limelight. Parang, medyo niche pa siya eh. Hindi pa rockstar mag-DJ nun. Pero I think nung may gusto ko i-segue na tanong. About sa banda. Okay. Sa lahat ng members ng banda, sa tingin mo, saan ang pinaka-chick boy dun? Siyempre yung lead guitar. Dahil kasi lead guitarist ka. Dahil stereotype yun, pero usually mga lead guitarist talaga, napansin ko. Gusto rin nila yun kasi spotlight eh. So usually charismatic yung mga lead guitarist and mga charismatic guys. Usually medyo lapitin din ng babae. So kasi ako kumakanta sa banda. So unahan ko na lahat. Kami mga vocalist, kami yung mga timid talaga eh.
Talaga. Hindi, actually, ang alam ko kasi, nakakaawa, pero ang hierarchy daw kasi ganito. May hierarchy pala. Hierarchy ng ano. May hierarchy sa... May hierarchy sa banda. Cheeky meter yan eh. Cheeky meter. Cheeky meter. Mga trip na mga cheeky yan. Ito. Okay, sige. Correct us, or correct me if I'm wrong. Feel free to share your thoughts or insights about dito. Nauuna sa listahan daw talaga, pare. Vocalist. Siyempre. Okay. Face yan eh. Vocalist. Pangalawa, gitarista. Particularly, the lead guitar. May mga moments din sila eh. Yan lang medyo lumilikot-likot. Okay. Pangatlo, drummer. Kasi sila yung magaslaw eh. Tsaka astig yung drummer eh. May astig factor eh. Parang... sorry to say, yung bassist, mga bassist, tsaka so-called rhythm guitarists, yung mga pumaposte, yan. Sila yung mga parang, bro, pahiram muna, parang sa akin na muna yung susi ha. Tambay ka na lang muna sa So, yun, pagka may usually sila kasi yung medyo stereotype to, pero medyo totoo din. Sila yung medyo, shy, timid. Yung medyo gusto lang nila sa background lang sila. Oo. Pero napaka-importante nila, ha? Kung wala sila, ang pangit. Pilay na pilay. Pero hindi. More on biroan na naman yun. Ito yung narinig ko lang naman. So, sa lahat ng mga tropa siya based on facts. Walang scientific research to back this up. Oo. Pero alam ko talaga, ginusto mo maging lead. No comment. So, yeah. Okay, so yun. Pumasok lang yun. Sumegway lang tayo about sa pagiging rockstar natin. Pero as a DJ, kasi may mga nababasa ako na mga articles or sometimes mga post na random people sa feed ko na there are times na they are dating DJs to get free drinks. Hindi ko alam kung totoo yun. Hindi ko na-experience yun. Dating DJs for free drinks. Grabe ROI na gusto nila bro, free drinks. Free drinks. Dating a DJ for VIP pass and all. Maybe. Sa iba, pagka sobrang mga international DJs, maybe. Sa atin mga local kasi welcome kayo lahat. Joke lang. Joke lang. Okay. Welcome kayo lahat. Welcome. Mapagmahal. Everyone is welcome. Hindi. Kaya ako siya natanong kasi I have this friend who asked me kung bakit hindi pa ako nakikipag-date until now. It's been matagal na. Hindi ko na sabihin kung gaano katagal sa matagal na eh. Like, wala kang dinedate na kapwa mo DJ. Wala kang dinedate na girls na nakikita mo sa club and all, ganyan. Apparently, hindi ako nakikipag-date pag nasa club kasi dahil nagtatrabaho kami. Kaya na-curious ako kung ano yung tingin naman ng mga, if ever may partner ka, tapos ikaw DJ, wala bang kino-complain sa'yo? Wala ka na bang oras sa akin, baby? Lagi kang gising sa gabi. Or ako, tulog naman ako sa gabi, tapos baliktad oras natin and all. So, I just got curious about it. So, if you have any questions, guys, regarding sa buhay namin as DJs, feel free to do so. Please para mapag-usapan sa mga next episode. No? Kasi for sure, maraming tao talaga na curious sila. Totoo ba na lapitin ng chicks and DJ? Totoo ba na ganito? Ganyan. Para yung mga wala sa industry natin, malaman nila yung facts versus fiction. I think I beg to disagree. In a sense, depende sa venue. Kasi tulad natin, tutugtog tayo sa venue. Sige, sayaw-sayaw yung mga tao. After natin tumugtog, magpalitan tayo, punta tayo ng CR, di naman tayo pinapansin eh. Masyado natin pinaprotekta sa sarili natin. DJs, this is for you! Sorry. I went off script. Sobrang fabricated the story. Sobrang, di ko na pigilan. After ko tumugtog, pasasayawin ko yung tao, maglalakad daw ng CR, di naman nila ako pinapansin eh. Kasi may maganda eh. May makakita na hindi ganun, tapos mag-comment eh. Parang di naman yung nakita ko kayo. Pinawisan ako ng bilo-bilo. Sorry. There are times meron pinapansin. O mostly pinapainom kami or to take ng photos and all. Hanggang ganun lang.
Hindi mo rin eh. Pinipigilan ko na nga to. Ang hirap. Lord, lead me. Lead me, Lord. Lala, paano pa natin i-close na maayos sa topic na yun? Hindi natin mako-close ng maayos yung topic. We would like you guys to, we would like to ask you guys your thoughts and feedback about this topic kasi masyadong broad itong pinag-uusapan namin. Ang tinanong ko sa kanya, kahit ako, ang hirap din sagutin eh. So, we want to hear you guys. Please feel free to comment down below para lang malaman namin kung ano yung tingin nyo and maybe, just maybe, sagutin namin kayo isa-isa. Yes. So, Lou, pinagpawisan ako sa mga pinag-usapan natin ngayon. Hot topic, pare. Pero masaya. Yeah. Masaya pag-usapan. I hope may mga napulot tayo na bago. And at the same time, habang nagkwekwentuhan tayo, ang dami kong questions na naiisip na bago. So, meaning to say, mas marami pa tayong ilo-look forward sa next episode natin sa Jumpseat Stories. Sure. But, bibitinin muna namin kayo guys and we will see you soon sa next episode namin. Again, this is DJ Nico. It's Louie G. This is Jumpseat Stories. Let's get it. Let's get it. Yeah, boy. Yeah, boy.